Good niya morning ng mga lalaki. everyone. Kain tayo ng Bigla limasol namang nawala ang mga and yun. fish Kaya fillet. napakamot na lang ng Suka, ulo si tatay. sugat gulaman. Pangalawang Tara, beses na ready? nakita niya yung ganoong itsura ay nung pauwi na siya. Kagagaling lang niya noon sa kakahuyan. Noon sila tumatambay ng mga kalaro niya. Mag-isa na lang siya nung pauwi. May bitbit pa siyang pinulot niyang sanga at hinahampas-hampas sa mga halamang nadadaanan niya. Nung bigla siyang matigilan, may makakasalubong kasi siya na katulad ng dalawang lalaki. Sa pagkakataong yun, hindi na lang daw dalawa, kundi isang grupo na. Seryoso yung mga mukha nila. Hindi niya nakitang nag-uusap man lang. Basta tuwid lang ang tingin nila Mataba sa yung kalsada limasol. at diretso lang ang paglalakad. Natakot si tatay, kaya tumabi siya sa sulok ng kalsada na hindi siya mapapansin. Hindi lang naman daw siya ang tao roon na posibleng makakita sa grupo taba. ng mga kalbo. Meron ding iba tulad ng ali na Mataba naman nagsasampay yan. sa loob ng bakuran. Yung matandang lalaki na naghihimas ng manok at yung bumibili sa tindahan na Hindi kapwa niya mawawala ang bata. suka. Pero parang hindi nakikita ng mga ito yung mga kakatwang nilalang na yun na dumaan sa harapan nila. Hindi niya alam kung hindi ba talaga nila nakita o binaliwala lang nila. Nung makalampas na at Ano ba medyo kumain ng nakalayo na limasol? yung mga lalaki, ay nagmamadali ng tumakbo si tatay pauwi. Hinihingay And siya bawang. pagdating sa kanila. Tinanong siya Rice. ng tatay niya kung anong nangyari sa kanya. Sinabi naman agad ni tatay yung dahilan na meron siyang kinatatakutan. Sinamantala ni tatay hanggat nasa isip pa niya. Baka raw kasi pati yun ay bigla niyang makalimutan. Kaso nung dinedescribe na niya sa tatay at nanay niya yung itsura ng mga lalaki, eh bigla namang umulan. Nataranta yung mga magulang niya kasi may mga tumutulo sa bahay nila. Naghagilap pa yung tatay niya ng maipangsasahod sa mga tulo. Habang yung nanay naman niya Taba oh. ay nagmamadali namang kinuha yung mga damit sa sampayan. Bigla lang ang ulan na yun. Hindi man daw tumilim yung langit. Hindi na ulit pinanggit ni tatay sa kanila yung kinukwento niya tungkol sa kakaibang mga lalaki. Dahil sa takot ni tatay sa itsura ng mga kalbong yun, ay nadala niya yun hanggang sa panaginip. Sa panaginip niya, ay biglang Yun lang iniluwa man. ng liwanag na nakita niya nung madaling araw yung mga lalaki. Tapos hinabol daw siya hanggang sa maabutan siya. Pilit siyang hinihila ng mga ito Ilan pala yun? patungo roon sa nagliliwanag na bagay. Hindi niya alam kung ano yun dahil nga hindi niya halos matignan sa sobrang pagkasilaw niya. Sigaw siya ng sigaw sa panaginip niya. Nagpupumiglas siya dahil ayaw niyang sumama sa mga kalbong yun. Buti na lang daw at niyugyug siya ng nanay niya para magising siya. Inabutan siya nito ng tubig at saka tinanong kung ano bang napanaginipan niya. Bakit takot na takot siya? Gustong-gustong ikwento ni tatay sa nanay niya. Kaso parang umurong naman yung dila niya. Hindi siya makapagsalita. Basta ang pakiramdam niya ay pagod na pagod siya sa pagtakbo at takot na takot. Kahit alam niyang panaginip lang yon. Pagkalipas ng mga araw at medyo nagtagal-tagal na sila roon sa baryo, ay lalo pang dumarami yung mga lalaking walang buhok na kinatatakutan ni tatay. Pero ang pinagtataka niya ay kung bakit hindi ito pansin ng mga residente doon. Kaya pilit na lang din niyang binabaliwala ang mga ito. Kapag nakakakita siya ay pumipikit na lang siya o kaya ay iniiwas niya yung paningin sa kanila. Isang beses habang nakikipaglaro siya ng tagu-taguan sa kakahuyan, may nangyaring hindi niya maipaliwanag. Nung siya na yung taya at nagtakip na ng mga mata sa puno, kumilang siya ng hanggang 10. Pagkatapos niyang magbilang, ay luminga siya para hanapin yung mga kalaro niya. Nakakapagtaka raw dahil isa man sa mga ito ay wala siyang nakita. Lahat ng posibleng pagtaguan ay Kaya limasol naman. sa likod ng mga puno, sa malalagong halaman, at maski nga sa itaas ng puno na madalas ding akyatin ng mga ito, ay wala talaga siyang nakita na kalaro niya.
Imposible naman daw na bigla na lang siyang iiwan ng mga ito. Pero dahil lumipas na ang ilang minuto na hindi nagpapakita sa kanya yung mga kalaro niya, ay nagpasya na siyang umuwi na lang din. Kinabukasan, nung libre na uli ang oras niya sa paglalaro, ay naisipan niyang puntahan yung mga bahay ng mga kalaro niya. Pero hindi niya sila natagpuan. Ang nakakapagtaka pa raw, nung tinanong niya yung nanay at pati yung tatay ng kalaro niya, parang saglit na natulala ang mga ito at iisa lang ang sinasagot sa kanya. Umalis lang daw yung anak nila. Mga bata pa yung mga kalaro niya. Nasa 10, 9 at 8 ang mga edad. Hindi normal na hindi sila hanapin ng mga magulang nila kapag nawala sila. Pero yung mga magulang ng kalaro niya, parang wala lang sa kanila na nawawala yung mga anak nila. Ilang araw nang hindi niya nakikita yung mga ito. Napapaisip talaga siya kung bakit sabay-sabay na nawawala yung mga kalaro niya. Nabanggit niya yun sa nanay at tatay niya. Pero sabi naman ng mga ito, baka raw hindi lang pinapayagang lumabas, kaya hindi niya nakikita. Hindi naman masyadong pansinin ng mga magulang niya ang tungkol doon. Mas nakatuon ang atensyon nila sa mga gawaing bahay. Kasalukuyan kasing nagluluto ng panghapunan ng nanay niya noon, at ang tatay niya ay may inaayos na sirang bahagi ng kubo nila. Makalipas ang ika-4 na araw na pagkawala ng mga kalaro niya, naisipan niyang bumalik sa gubat. Ugali na niya na mamulot ng sanga ng kahoy, tapos ihahampas-hampas niya sa mga halaman. Hindi naman yung malakas na hampas, para bang nilalaro lang niya yung mga dahon. Nagulat siya nung marinig niya yung tawanan ng mga kalaro niya. Paglingon niya, ay nakita niya ang mga ito. Naglalaro gaya ng dati, at sinabihan pa raw siya na siya na ang taya. Takang-taka raw si tatay. Tinanong niya sila kung saan sila nanggaling. Bakit sila nawala ng 4 na araw? Nagkatinginan lang yung mga kalaro niya. At iisa lang din ang naging sagot nila. Hindi sila nawala o umalis. Parang sila pa yung nagtataka sa tanong ni tatay sa kanila. Hindi makapaniwala si tatay. Ang ginawa niya, hindi muna siya sumali sa kanila. Naupo lang siya sa ilalim ng isang puno. Tinanood lang niya yung paglalaro nila, habang yung utak niya ay naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi naman siya maaaring magkamali na noong nagtatagu-taguan sila, ay literal na nawala ang mga kalaro niya. Ubus na. At 4 na Tapos araw na. na ang lumipas. Bago Salamat muling sa nagpakita panonood. sa kanya ang mga ito. Doon Second. din sa gubat.